For today's recipe guys, ay ginaya ko yung peachy-peachy ng Ambers at feeling ko naman ay medyo na-achieve ko siya. Hindi naman totally perfect ang pagkakagawa ko pero nakuha ko talaga yung perfect na kunat at lambot ng peachy-peachy ng Amber. So kung paano ko nagawa yun ay panoorin nyo at kung ano yung mga basic na ingredients na gagamitin ko. Napakasimple lang pala at napakadaling gawin ito. So, ang main ingredient nga ng peachy-peachy ay cassava. So, cassava na white ang ginamit ko dito. Meron kasing cassava na yellow, meron din cassava na white. So, kailangan hanapin nyo guys yung white kasi yun yung ginamit ko. And then, pagkatapos ay kailangan natin siyang gadgarin at maging pino siya katulad ng ganito. So, para ma-achieve natin yan, gumamit ako dito guys ng gadgaran na ganito. Nabibili natin yan sa mga supermarket or palengke. Ganyan siya. Yan yung pinaka-fine na texture na gagamitin natin. O kung di naman ay pwede rin kayong gumamit dito ng blender. Depende sa inyo. Pero ako gadgaran ang ginamit ko. At pagkatapos kong ginadgad guys, ay kailangan nating tanggalin yung katas niya. Pwede kayong gumamit ng tela. Ako gumamit lang ako ng strainer at ganyan. Diniin-diin ko lang siya para maalis yung kanyang excess na water. Sa mga gagamit nga ng tela ay feeling ko kaya na-reach ko yon at na-achieve ko yung malambot na ay hindi ko talaga napiga ng total ito. So medyo piga lang ang ginawa ko dyan. And then after ay sinali na natin siya sa ating food processor kasi gusto ko pino yung ating cassava. So, gumamit pa ako ng food processor dito, okay? Kung pwede naman, may blender kayo sa bahay, pwede naman yung blender. So, after ko nilagay yung ating cassava, maglalagay na tayo ng iba pang ingredients sa ating cassava mixture. So, nilagyan ko to ng 1/2 cup ng white sugar. Depende sa inyo kung gusto niyo ng mas matamis. Pwede niyo dagdagan. Pwede niyo rin dagdagan ng gatas or ano. Pero ako, hindi ako gumamit ng gatas dito. Pagkatapos naman nilagay tayo dito ng 1 cup of water. Bali, 1/2 cup yung ginamit ko dyan na sukatan. Kaya 2 beses ko siya nilagyan ng water. Pwede nyo naman lagyan guys ng gatas o kaya ng gata. Pero for me, okay na yung water. Kasi since magta-toppings naman tayo ng cheese, is hindi naman pa pwede na masarap din yung tapos yung topping mas masarap. Mas nakakaumay na yun guys. So, yung salt natin, 1/2 teaspoon lang. And then, naglagay ako ng 1 tablespoon na lye water. Hindi ko na nga nakuhanan dyan yung paglalagay ko ng lye water. Tapos, ay giniling na natin siya sa ating food processor ng saglit lang. Siguro mga 3 seconds lang yan. Tapos, okay na. Yan, durog na siya. Pagkatapos ay tinransfer ko siya sa isang lagayan at nilagyan natin siya ng konting food color na yellow. Yung medyo magdidilaw-dilaw siya. Huwag naman masyadong matingkad dahil pangit din naman tignan pag masyado nang matingkad yung kulay. So, ganyan ang itsura niya guys. Yung isa naman ay nilagyan ko ng green na color. So, ayan. Pagkatapos yun ay steam na natin siya. So, kawali lang ang ginamit ko dito guys na steamer. Tapos yung takip nito is walang singawan. So, walang problema kahit hindi nyo lagyan ng tela, okay lang. So, pagkatapos siguro ng 30 minutes na steaming, ayan na siya. So, gumamit ako ng spatula para i-slice siya. Para isi-set na natin siya sa ating lagayan. Yan. So, ginrease ko lang yung spatula guys ng mantika ng cooking oil para hindi magdikit. So, eto na siya. So, hihila-hilera lang natin siya guys sa ating lagayan. At pagkatapos nyan, ay pwede na natin siya lagyan ng cheese. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo ng cheese. Kung gusto nyo naman ng nyog, pwede rin naman. Depende sa inyo. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung cheese. Kaya, ang ginamit ko dito ay yung cheddar cheese lang. Ayun. So, nilagyan ko na siya as toppings at dinamihan ko talaga yung cheese dahil yun talaga yung pinakamasarap guys. Okay, so yan guys, pwede nyo nang gawin sa bahay yan at pwede rin yung gawing pang negosyo.